Ang nakaraan, nalilito itong si Jeneline kung ipagpilitan niya ba ang pag-uwi sa probinsya o martili na lamang ito sa trabaho. Halos buong araw itong pinag-isipan at nakahanda na siya sa anumang magiging mangyari. Mahal niya ang kanyang pamilya, kaya naman ay gagawin niya kung anuman ang narapat. Sa araw ding iyon, nakapag-desisyon itong si Jeneline na umuwi ng probinsya. Kahit binalaan na itong hindi na muling makapasok sa trabaho. Bago tuluyang umalis, dumaan muna ito sa mansyon para magpaalam kay Doña Cecilia at Romeo. Wala namang pagtutol si Romeo dahil hindi naman talaga naging sila. Jeneline, kapag maayos na ang kalagayan ng nanay mo, pwede ka pa rin bumalik dito. Laging nakabukas ang mansyon para sa'yo. Maraming salamat po, Doña Cecilia. Romeo, hindi mo ba ihatid ang girlfriend mo sa terminal ng bus? Opo tita, sasamahan ko po siya doon. Okay, kung ganun, ipapahatid ko kayo sa driver ko. Tuluyan nang umalis ang dalawa patungong terminal, samantalang napapansin naman ni Cecilia na parang hindi tunay na magsintahan ang dalawa dahil parang wala lang kay Romeo ang lahat. Paano ba yan, Jeneline? Duda ko mukhang hindi ka na yata babalik dito, lalo na sa mansyon dahil sa ugali ng pinsan ko. Nako Romeo, kung alam mo lamang talaga ang ugali ng pinsan mo, halos hindi makain. Pero salamat dahil napakabuti ng tita mo sa akin. Hindi ko alam kung makabalik pa ako dito, marahil may tamang pagkakataon para sa akin. Sige na Romeo, malapit ang umalis ang bus. Mag-ingat ka Jeneline. Pwede ko bang mahingi ang number mo just in case na may kailangan ako sa'yo? Pwede kitang tawagan. Sige ba? Yun lang pala eh. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tuloy na ngang umalis ang sinasakyan ni Jeneline. Tita, narito na po ako. Romeo, pwede ba tayo mag-usap saglit? Ano po yun tita? Magtapat ka nga sa akin. Totoo bang magkasintahan kang dalawa ni Jeneline? Ang totoo tita, wala naman talagang naging kami ng babaeng iyon. Nagkasabayan lamang kami sa bus patungo rito sa syudad. At nasabi niyang kailangan niyang trabaho kaya ayun. Nagpanggap kami magsintahan para naman makapasok siya dito. Romeo, alam mong hindi maganda ang ganong klaseng paraan. Pasensya na tita. Sa hapon ding iyon ay magkasabay ang tatlo sa pagkainan. Ma'am, grabe. Hindi ka mapaniwala dito. Hindi talaga nagpaawat ang babaeng iyon. Ma'am, di ba ang sabi ko sa inyo talaga na huwag kayong tumanggap ng taong mababa lamang ang pinag-aralan dahil tiyak na hindi ito magtatagal. Pwede ba Marcos? Kahit ako ganun din ang gagawin ko dahil mahalaga pa rin ang pamilya. Ma'am, anong saysay noon kung wala rin siyang salapi para pambayad sa hospital bill? Ano? Aasa sa gobyerno? Hihingi ng tulong kaya namimihasa ang mga yan eh. Pwede ba Marcos? Alam mo, maswerte ka kasi lumaki kang may kaya ang pamilya. Paano kung isang araw pagmulat ng mga mata mo ay nasa bangketa ka na? Ma'am, hindi mangyayari yun dahil I work hard. Although sometimes pasaway ako pero narealize ko na mali yun. Paano na yung magiging sekretary ko? Marcos, you can do it. Maghanap ka dahil wala namang saysay ang ginagawa ko ito para sa'yo, di ba? Ma'am, hindi naman sa ganun eh. Marcos, alam kong malawak ng kaalaman mo. Meron ka ng sariling pag-iisip. Kaya ako nga pinagkatiwala sa iyo ang kumpanya. Matanda na rin kami. Matanda na ako. And one of these days, baka wala na rin ako. Kaya masutulong mo na ng kumpanya. Ma'am, huwag ka naman magsalita ng ganyan. See? Ganyan din ang naramdaman ni Jeneline. Kahit mahirap lamang sila, pinaramdam niya sa pamilya na mahalaga ang bawat isa. Samantalang halos 2 oras naman ang biyahe ni Jeneline patungo sa kanilang nayon. Nay, Jolie, narito na ako. Labis ang pag-alala ni Jeneline sa kanyang ina, kaya naman dumiretso na ito sa kanyang maliit na silid kung saan naroroon ang ina nito. Ate, mabuti naman at hindi mo kami binigo. Jolie, akala ko ba may sakit si nanay? Kaya nga ako nandito eh. Pero ano itong ginagawa niyo? Parang ang saya niyo pa yata ngayon ha. Mukhang wala naman siyang sakit. Jolie, ano to? Magsabi ka ng totoo. Alam niyo bang iniwan ko ang trabaho para lang sa inyo? Jeneline, anak. Ginawa ko yun dahil may malaga tayong mag-uusapan. Pinatapat ko na kay Julie ang lahat. Ang totoo.
Nay, anong totoo? Alam mo kahapon, may dumalaw sa amin dito ni Jolie. Hinahanap ka. Nay, ano ang hinahanap? Wala naman akong maling nagawa. Makinig ka, Jeneline. Bago pa kami nagkakilala ng tatay mo, Lucas, ang sabi niya, may nakita siyang isang sanggol na umiiyak sa gilid ng basurahan. Naawa si Lucas kaya naman minabuti niyang sagipin ng sanggol. Sa araw na iyon, sinagot ko rin siya, pero pumirit siya sa akin kung maaari ay kaming dalawa ang magpapalaki sa batang iyon. Nay, sabihin niyo sa akin na totoo. Ako ba ang batang tinutukoy niyo? Nay, hindi niyo pala ako tunay na anak at hindi ko rin kapatid si Jolie? Jeneline, hindi na namin sinabi sa iyo ang totoo kasi wala namang naghanap sa iyo noong panahong iyon. At saka, napamahal ka na rin sa amin ng tatay mo. Nay, bakit ngayon yun lang sinabi sa akin to? Pasensya ka na anak. Ayaw kasi naming mawalay sa iyo dahil mahal na mahal ka namin eh. Nasaan na ba yung mga taong gustong makipagkita sa akin? Jeneline, bukas babalik ang mag-asawang iyon at gusto kanya makita. Nay, paano kung gusto nila akong kunin at dalhin sa kanila? Anak, nasa iyo naman ang desisyon eh. Kung saan ka masaya, masaya na rin kami ni Jolie. May iniwan pala dito silang pagkain. Mukhang masarap ito anak. Sige Nay, kayo na lamang muna kumain. Magbihis muna ako. Habang nasa isang silid itong si Jeneline, hindi niya alam kung totoo ba ito o isang panaginip lamang hanggang sa tuloy na itong nakatulog dahil na rin sa kapaguran. Ate, gumising ka na. Umaga na. Ang sarap talaga ng tulog mo kagabi kaya hindi na kita ginising pa. Alam mo ate, nasa labas na ngayon yung mga taong gustong makipagkita sa'yo. Sige Jolie, maghilamos muna ako. Paglabas na Jeneline sa munti nilang bahay, agad niyang nasilayan ang isang magandang sasakyan at dalawang matandang mag-asawa ang nakatingin sa kanya. Ikaw na ba si Jeneline? Kumusta ka na anak? Matagal ka na naming hinahanap ng mami mo. Ako nga pala si Harold, ang daddy mo. Siya naman si Melanie, ang mami mo. Alam mo, nilibutan namin ang buong nayon para makita ka pero nabigo kami. Kayo po ang mga magulang ko. Paano po ako napalayo sa inyo? Jeneline, bago naging kami ng mami mo, meron akong naging girlfriend pero hindi ko siya mahal dahil ang mami mo ang totoong mahal. Kaya noong kinasal kami ng mami mo at nagbunga ang pagmamahalan namin, hindi namin naasahan na naroon pala ang babaeng iyon sa ospital. At simula sa araw na iyon, hindi ka na namin nakita pa dahil kinuha ka niya mula sa amin ng mami mo. Hanggang sa nabaltaan na lang namin na pumanaw ito dahil sa isang aksidente. Kaya mula noon, hindi ka na namin nakita pa. Paano po natin mapatunayan kung ako ba talaga anak ninyo? Alam mo Jeneline, para maksigurado tayo, pwede tayo magpa-DNA test. At na malaman natin ito. Wala silang sinayang na oras. Sa araw ding iyon, nagkaroon sila ng DNA test at naging positibo nga ang resulta. Wala na nagawa pa si Jeneline kundi tanggapin ang katotohanan. Pero paano po ang nanay at kapatid ko? Jeneline, huwag kang mag-alala dahil kami na ang bahala sa kanila. Kung hindi man nakapagtapos si Jolie, magpapatuloy siya sa pag-aaral, pati ikaw. Talaga po? Oo anak, kailangan mong mag-aaral dahil walang ibang magmamana sa mga napuntar namin ng mama mo. Meron tayong malaking kumpanya sa syudad at kapag nakapagtapos ka na, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa kumpanya natin. Hindi ito inasahan ng dalaga nang mangyari sa kanyang buhay. Ano kaya ang maganap at alam na ni Jeneline na isa pala siyang anak mayaman. Samantalang makahanap pa kaya ng panibagong sekretary itong si Marcos gayong sa kanya na pinagkatiwala ang paghahanap ng bagong sekretary. Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang mas tumitindi pang eksena na maganap ngayon. Alam na Jeneline ang kanyang pagkatao. Kung nagustuhan niyo ang ating part 3 ay huwag namang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Abangan po natin
ang ating part 4.